Yung sa ano, proseso ng pagpapatanggal ng boobs mo, paano yung pinagdaanan mo doon? Yun nga, dahil nung nag-start ako mag-transition year 2012, after a year, yun na, nagpatanggal na ako. Kasi in-offer na din ni Mama. So, hindi ka nagdalawang isip? Hindi When talaga. Mom suggested it to you? Ay, kagad. Go! Hanap ako agad ng clinic. Tapos yun, hanggang sa natanggal na. Inhale. Exhale. Inhale. Inhale. Mata. Okay. 1, 2, 3. Oh. Parang katulang yan. O, eto na ho, guys, ang bahay ni Jessie. Kukumustahin natin ang kanyang journey sa pagbubuntis at yung kanyang buhay bago po siya naging trans man. Pero bago yan, subscribe muna kayo sa aking channel at sa Christine Babaws channel. Uy, ayan na pala. Hi, Jessie. Kumusta? So, matagal-tagal mo gagamitin itong mga diapers na to. So, meron ka rito mga, ayan, mga Wipes. So, wipes. Kailangan mo yan pag lumabas na si baby. Oh. Ipang wipes na kayo kay baby. Thank you. Saka syempre, dahil, may kwarto na si baby, kailangan may electric fan si baby. Yes, thank you. Thank you. Jessie, sino-sino itong mga nasa picture dito? Family namin. Ito, kapatid ko. Ilang taon na to? 27? 27. Dalawa lang kayo sa family? Dalawa lang, oo. Ito yung mother ko. Wow! Ganda naman ni Mami. Batang-bata. Ganyan para itsura niya ngayon? Okay. Baget, si Mami. Nasa Japan siya ngayon. Oo. So, yan lang. Puro kami lang naman yan. Oo. Wala kang picture nung ito ka noon nung Ito, hindi pa ako nagta-transition dito. Lesbian ka dyan. Ayan. Medyo feminine pa yung, medyo soft pa yung facial features dyan. Oo nga, no? Ito si sister. So ito, Starstruck Days to. Babae itsura mo rito Sa pananamit pa lang, Ito, tinan mo kay Julius. Grade 6 ako nito. Ay, oo nga. Diba? Oo. Babae ka dyan. Diba? Pero ano ka na dyan? Sa lesbian ka na? Ako yan, Mga 1 year yan bago mag-starstruck. May features ng mukha mo, no? Malaki na rin yung pinagbago. Ano pa ako? Ito. Ayun. Ito, Starstruck Days. Ayun ako, nung grade school. Ikaw to! Ito. Yan. Tapos ito na yung nag-starstruck na ako. Make-upan na. Girl na girl. Ayan, the best yan. Ikaw to. Ayan, Camille Prats Lampeg. Oo nga. Diba? Bangs kumbang. Bangs kumbangs. All girls school, may nag-iisang lalaki doon. Oo nga, ayun Oo, obvious ka na dito Medyo nahalata na dyan Mapats na yung buhok. Sporty ang dating Ito, babae ito. Pretty mo nung girl ka. Mga ilan ang ligaw sa'yo ng mga edad mong ganito? Dami? Takot lang nila. Takot? Halata na ba? Medyo lumalaban na? Guys, kasama na natin, Jessie Corcuera. Hi, Jessie. Congrats sa iyong baby. Ilang buwan na ba yan? 7 months. Kaka-7 lang. So, 2 months to go. Konting-konting. Bago ng baby. Anong pakiramdam? Ngayon, mas feel ko na nabuntis na ako. Kasi yung mga first and second trimester ko, mukhang hindi ko pa siya ramdam. Hindi ko siya feel na, ay, may laman na yung tiyan ko.
So ngayon, parang mga last 2 weeks ago yan. Kasi mga almost 3 weeks. Yun na, gumagalaw na kasi, sipa na nasipa. Tapos medyo hirap na rin dahil medyo bumibigat na sa pagtulog. Tapos yung mga kamay, medyo ninigas na rin. Yung mga normal na nafe-feel ng buntis. Kasi nung nag-positive ako, todo research ako kung ano yung mga pwede kong maramdaman. Ano yung mga magiging pagbabago sa katawan ko. Lahat yan sinearch ko. Tapos parang hinihintay ko, kailan ko kaya mararamdaman to. Yun, mga 1 buwan na, mas yun na, parang feel ko, ay, meron na nga. Buntis na talaga ako. Medyo mabait lang si baby, hindi nga niya ako pinahirapan. Kasi hindi ako nagsuka, hindi ako nagkaroon ng morning sickness, ganyan. Mukhang pinalad ako sa part na yun. So ngayon, madalas bang gumagalaw si baby? Madalas sumisipa? Madalas. Halos, halos di mo na mabilang ng mga nakaraan. Hinuhuli ko pa Ngayon, pwede mo na siyang huliin anytime. Talagang malikot na. So is it a boy or a girl? A girl. Wow, girl. Congrats. Siguro dahil di ako naging girl. Girl ang binigay sa akin. Anyway, this is going to be a Christmas baby. So pag-uusapan pa natin mamaya yan. But I want to know more about you, Jessie. Paano ka ba nagsimula sa sa paglabas sa media, sa entertainment? Paano ka na-discover doon? Nag-start po ako sa GMA. Nag-audition ako sa Starstruck. 2006. 2006. Yan. Batch 4. Kabatch ko sina Paolo Abilino. Yan, sila Aljur. Yan. Tapos, yun, after Starstruck, nagkaroon ng mga shows din sa GMA. Halos 5 years din yung naging contract ko with GMA. Then after nun, nawala. Kasi siguro dahil limitado din yung nabibigay na project sa akin dahil sa lesbian ako. Estudyante ka nung time na yan? Grade school pa lang ako nun. Grade school ka noon. So nag-audition ka dyan? Nag-audition sa ako. Starstruck. Paano yung proseso ng audition na ginawa mo? Pila talaga ng bongga. Like parang sa pila pa lang almost isang araw na gano'ng level. Anong naglaro sa isip mo? Bakit mo ginawa yun? Na-curious lang ako kasi parang lahat ng mga kabataan gustong sumali doon. Like, nakita ko lang siya sa commercial. Sabi ko, ano kaya nangyayari doon? Nung time na yun, 15 years old lang ako So, kumbaga, hindi mo pa alam yung mga ganong bagay. So, sabi ko doon sa tita ko, parang okay doon punta tayo doon. Tapos yun, doon nagtuloy-tuloy. Sabi ko, ganun pala. Hindi ko pa nga, din mo siya naiintindihan yung artista na word Na artista pala yung ganapan doon na pag nasali ka, maging artista ka. So, sa isip mo, pag pumila ka doon, anong mangyayari sa'yo? Wala, parang trip lang, parang gano'n. Parang trip lang. Kasi nga bata pa Tapos, parang mga kabatch ko yung mga sumasali. Sabi ko, hindi sali din ako dito. Parang isa ka lang ba na pumila? May mga kasama ka ba? Kasama ang guardian ko, si tita ko. Tapos siguro dahil nga iba yung character ko sa mga ibang nag-audition, nabigyan ako ng chance. Kumbaga nagkaroon ng spotlight para sa akin. Lesbian to, tapos maganda nga din yung face, ganyan. Doon nagtuloy-tuloy. Nakapasok ako sa showbiz. Ayun. Pero ilang taon ka nung na-realize mo na lesbian ka? That time kasi, alam ko lang, yung word na tomboy, lesbian. Kumbaga kasi nga, nung time naman na yun, way back 2006, ang napag-uusapan lang is gay and lesbian Wala pa yung mga transgender, queer, ganyan. So, ang alam ko lang, hindi ako nagkakagusto sa lalaki. Nagkakagusto ako sa babae. Tapos gusto ko maging lalaki. Kung ano yung nakikita ko sa lalaki, feeling ko ganun din ako. At what age? Mga ganun, teenager. Mga 15. Actually, mga 13 pa lang nung nalaman ng mother ko na boyish na ako So, mga early 20s, yun na, medyo nag-update na yung ano natin. Siyensya natin. So, may mga nakikita, may mga nare-research na tayo or may naririnig na rin ako na may transgender pala. Sabi ko, parang ako yun. Parang na-connect ko yung sarili ko doon na kasi nung una, hindi ako komportableng maging babae. Kung ano yung pinapasuot sa akin ng mother ko, hindi ko talaga bet. Tapos, nung mga time na
tumatanda ka na, nagkakaisip ka na, nagmamature ka, mas nare-realize ko na hindi na rin pala ako komportable sa katawan ko. Like, dun sa physical appearance ko. Siyempre, alam mo kung ano yung meron lalaki, alam mo yung meron yung babae. So, nako-compare mo na. Hanggang sa yun na, magre-research ka paano mangyayari. Eh, nung time na yun, medyo limited pa yung knowledge din ng mga tao. Lalo na sa medicine. Yun, hanggang sa, syempre, waiting lang. Hanggang sa nakita ko, meron nag-document ng about transitioning. Sabi ko, meron pala nito. So, hindi ako atubili na talagang inanap ko yung tao. Sabi ko, gusto ko rin magganyan. Knowing na hindi ko nirely sa doctor, talagang nung first, transition ko kasi, nag-self-medicate ako eh. Hormones. Oo, yung hormones. Ini-inject nila. Sabi ko, sige, ako na, inject ko din, ganyan. Mabilisan lang, hanggang sa unti-unti. Yun. Ano mga changes na nangyari when you started using hormones? Yung menstruation na wala. Okay. Like, parang after a month, na nag-shot na ako, nawala na agad siya. So, yun yung pinakamasaya nangyari sa buhay ko noong time na yun. Talaga? Kasi, monthly mong inaabangan yung monthly kang iba yung pakiramdam mo sa part ko Like, parang, bakit ako nagkakaroon nito? Bakit yung mga lalaki hindi nagkakaroon nito? Ganon. Kasi, sa school, hindi naman na-explain yung mga ganong bagay. Very sensitive kasi tayo dito sa atin dahil Catholic tayo. So sabi ko, bakit ganon? Every time na magkakaroon ako monthly, sobrang stressful sa akin. Sabi ko, gusto ko mawala to. Pero hindi ko alam paano. Pero nung nalaman ko yung about transitioning, na isa yun sa mga changes na mangyayari sa katawan ko, grinab ko siya kaagad. So pagka-inject ko, hinintay ko, magkakaroon ako ulit. Yun, di na ako nagkaroon sa akin ko, ay parang magic. So happy ka? Happy ako. Parang yung sa puzzle piece, parang nahanap mo yung isang pirasong nawawala sa'yo. Yes. Parang ganun yung feeling. Tapos yun, hanggang sa unti-unti, hindi ko na namamalayan. Nag-iba na rin pala yung boses ko. May time nga na kausap ko si mama ko kasi nag-abroad siya nun. Hinahanap niya ako. Kaya ako na nga yung kausap niya kasi iba na nga yung boses ko. So, tas biglang may isang pirasong tutubo ng balbas mo, ganyan. Sabi ko, ayos Happy ka na? Oo, sabi ko, parang magic. Parang hindi mo ma-explain yung experience mo. Unti-unting nababago yung, hindi lang yung physical appearance mo, pero yung pagkatao mo. Ganun kalalim yung impact nun sa akin nung nag-start ako mag-transition. Si mama mo, anong reaksyon nung nakikita ng ganyan, narinig yung boses mo, nagbabago? Unang-una, nagtaka siya bakit ganun. Oo. Kasi nga, parang baka akala niya namamalat lang. Tapos hanggang sa unti ko naman in-explain na ganito nga. Eh, dahil natanggap naman niya na ako before lesbian ako. As inamin mo sa kanya yon before? Kasi nung kabataan ko, one time umuwi ako kalbo eh. Nagpagupit ako eh. Hindi niya alam. Doon, gulpi-dugulat. Tapos parang unti-unti na lang niya nalaman. Na-accept na, ay, hindi babae yung anak ko. May times pa nga nung after graduate ko ng elementary, ang choice niya, ipasok niya ako sa all-girls school. Para daw maiba yung utak ko. Tinatry pa rin niya. Kasi syempre, gano'n naman yata talaga eh. Firstborn mga parents eh. Di ba? Firstborn eh. Tapos, sayang daw, magandang babae, ganyan. Ay, sige, pasok mo ko dyan. So, ako naman, nung time na yun, ang fear ko, mawawala yung barkada kong lalaki. Kasi all girls nga eh. Research ako, puro babae pala doon. Tapos po yung mga madre-madre, ganyan. Hindi ko alam, doon pa pala ako mag-enjoy. Doon sa school na yun? Kasi syempre lahat ng babae nasa akin. Di ba? Kumbaga, wala akong karibal. Doon ka nagkaroon ng girlfriend? Before pa naman yun, meron ka na? Meron na. Siya yung partner ko ngayon, si Camille. Gano'n na kayo katagal? Oo. No, first, kasi kami, puppy love kami. So she's your first girlfriend? Oo, siya. Doon kayo sa school ay nagkakilala? Pinakilala ng cousin ko.
Okay. So, before yun mag-high school, Oo. so dahil nga ipinasok ko ng mother ko sa all-girls school, syempre maraming babae. Ayun, medyo lihis ako na landa sa kanya. So, nagkaiwalay kami hanggang sa nagkaroon din siya ng sarili niyang pamilya. Tapos yun, nagkabalikan na lang kami nitong recently. Ganun yung story namin dalawa. Sa Starstruck, ano mga nangyari sa ito nung napili ka nga na contestant? Yun, unang plano kasi nila, dahil nga bata pa, baka kaya pang ma-manipulate ba or kaya pang ayusin siguro para sa kanila. Trinay akong i-love team. Yun, Okay. i-love team sa lalaki. So, di ba pwede sa babae? Ganun? Trinay Pati ako. they knew you were a lesbian. Pero nilalove team ka sa sa lalaki. Sino yung lalaking yun? Doon sa show, sa Starstruck, yung mga test namin doon, si Paolo yung tinitim sa akin. Okay. Then, may kabatch ako doon na nananligaw din naman sa akin, si Jan. Jan Manuel. Okay. So, nag-try siya. Hindi, babae pa to. Sinabihan ko naman siya na hindi tayo talo. Pareho lang gusto natin. Hindi din nag-work. Kasi barkada ko rin naman siya. Yun, hanggang sa, yun nga, dahil siguro yung puso ko talaga iba yung sinasabi. Kahit anong push ng trabaho, hindi siya nag-work. Kasi nga, iba yung gusto ko. Pero nagkaroon daw kayo ng kiss ni Paolo? First kiss ko yun sa lalaki, si Pao. Sa acting test namin yun sa Starstruck. Paano nangyari? Wala akong choice eh. Siyempre, nandito na ako sa show na to. Ang goal ko na rin, gusto ko na rin manalo. Tayo na yun. Kaya sige, gawin ko na. Yun. Wala namang feeling. Kasi di ko naman siya bet. Alam ko kinagulat din ni Pao yun. Kasi mga bata pa kami din, no? Pero alam din ni Paolo naman na lesbian ka. Alam nila. So, trabaho lang. Trabaho lang. Pero yung mga boys doon, yun, lagi ako niloloko. Bakit tinatry nila na, gagawin kita babae, ganyan. Sabi ko, sige lang. Sayang kayo ng oras nyo. Pero walang feeling at all? Walang kilig? Wala talaga. As in. Zero kilig. Umasa lang sila. So, ano nangyari doon sa Starstruck? Sino napili? Ang nanalo doon si Chris Aljur, Mart, and Jewel. Ayun. Kasi may title doon na Love Team eh. Sabi ko, hindi ako pwede dito. So, yung isang title naman, Hunk. Lalong di rin ako pwede dito. So, sabi ko, baka hindi para sa akin yung show. Pero parang yun yung naging stepping stone ko, makapasok sa showbiz. Tapos, yun. Kahit pa paano, mas nakilala ko din yung sarili ko doon. Nagkaroon ba ka ba ng mga acting parts after ng Starstruck? Nagkaroon ako ng 3 show sa GMA. Ano yun? Boy Next Door, kasama ko yung mga kabatch ko. Parang, youth, show. Then, sumunod yung Gaano Kadalas Ang Minsan with Marvin Agustin. Yung Bantatay with Raymart Santiago. Yung nagiging aso siya. Okay. Then after nun, yun, naglaylo yung career sa GMA. Kasi nga medyo limited yung nabibigay na projects dahil nga sa gender ko. Kasi hindi naman din nila ako pwedeng i-pair sa babae. And kahit i-pair nila ako sa lalaki, hindi nag-work siguro sa screen. So, syempre, kailangan kagatin ng mga tao eh. Pero bago kagatin ng tao, dapat kagatin muna nung love team eh. Kailangan mag-work muna sila. Chemistry. Kailangan mag-work muna silang dalawa. Nagbalik school muna ako. Tapos yun, kasi before sa Pasay kami nakatira. Yan, nag-transfer kami dito sa Cavite. Balik school, tapos yun na. Doon na nangyari yung parang nag-start na yung transitioning ko. So, nung nag-transition na ako, nagkaroon na ako ng parang advocacy naman na malawak pala yung yung LGBT community. Hindi lang pala laging lesbian and gay yung So sabi ko, kailangan ko mag-speak up. Na ganito ako. So naghanap ako ng platform nung time na yon kung paano ko i-express yung sarili ko na hindi ako lesbian. So nung nagta-transition ako, doon ko naman na
nakikita si opportunity sa PBB na kumbaga itong show na to kumbaga walang pinipiling gender eh. Di katulad nung Starstruck kasi parang babae at lalaki kasi artista search siya. So si PBB parang reality siya, more on kung ano yung story ng buhay mo. So sabi ko magandang platform to para i-share ko yung story ko naman. To encourage din yung ibang tao na mas maintindihan yung community namin. At the same time, ma-express ko din yung sarili ko na kasi ang pagkakakilala nila sa akin before is lesbian. Sabi ko, parang maganda tong opportunity na dito ako lalabas, tapos makikita na laganan. Kumbaga, para mapag-usapan din. Yun yung parang goal ko. Kaya hindi na ako pumasok doon para maging goal ko ulit, bumalik sa showbiz. More on parang gusto kong magsalita, makilala ng mga tao, mas maintindihan ng mga tao kung ano pa yung mga tao likod dun sa LGBT community. Pagpasok mo sa PBB, ang itsura mo, trans na, nagta-transition na ako. Nagta-transition ka na. So, yun, nabigyan din ng chance siguro dahil nakita naman nung show na kakaiba yung character din. Yan, then doon nag-start. Then after nun, hindi din naman nabigyan ng opportunity na magkaroon ng project with ABS. Puro guesting, ganyan. Noong mga panahon na yun, way back 2017 kasi ako pumasok. 2018, kaputukan na ni YouTube nito. YouTube na, yung baga channel na. Kaya mo nang maging artista ng sarili mong channel, 'di ba? Before kasi ABS GMA lang, TV5 ganyan. Si Normera nga pala. Maraming nagre-request sa akin na mag-vlog na rin tulad ni Baninay. Syempre sa impluwensya ni Will. So, this is my official channel. Sana mag-subscribe kayo and please like and share my videos. Ako na i-share yung lifestyle ko, yung story ko, paano ako nagta-transition. Dino-document mo yung life mo. Ko lahat. Pati yung mga top surgery ko, doon ko yung sinishare. Para at least, hindi man ako napapanood national TV. Doon sa online world, meron kahit pa paanong maaabot nung pwede kong ma-share na makakatulong sa iba. Yan. Kamusta ang feedback ng mga tao? Okay, may mga nagbabash din ba sa'yo ng mga tao? Actually, sa channel ko wala. Kasi syempre, followers ko lahat nung nandun. Pero, pag ni-write up na ako ng ibang mga vlogs, ganyan, doon na lumalabas yung mga bashing. Pero hindi ko naman sila pinapansin. Like, you're not affected by yung opinion sila? Kasi wala naman silang mayambag sa buhay ko. So, tama. Dead ma lang tayo sa kanila. Yun. Kanina nabanggit mo na nag-transition ka muna. At the beginning, yung start ng transition mo are hormones, no? Tawag doon is HRT. Hormone replacement therapy. Yun muna ang first step. Ano yung prosesong pinagdaanan mo para to go a step further? Yung pagtatanggal na ng boobs mo? Ano mga pinagdaanan mo? Before kasi, nung kino-consider ko pa rin yung sarili ko na lesbian, yung hindi ko pa masyadong naiintindihan yung transgender, mataas yung discrimination eh. Kaya Julius, sobrang taas. Like parang sa mga restroom sa public, syempre gustuin kong pumasok sa lalaki. Pag pumasok naman ako sa babae, titignan ka ulo hanggang paa. Kasi mukha, informa mo, suot mo. Parang hindi ko alam ano yung nafe-feel na natatakot ba sila sa akin kasi mukha akong lalaki. Pero pag pumasok naman ako sa lalaki, titignan pa rin ako kasi meron pa rin ako feminine side na nakikita ng mga lalaki. So sabi ko, saan na lang ako papasok? So yung mga time na yon, ang hirap lumabas. Kailangan gawin mo na lahat ng sa bahay pa lang bago ka lumabas. Humingi ka na, mag-number 2 ka na, ganyan. Kasi pag papasok ka sa mall, tapos mafe-feel mo yun, mahirapan ka pa eh. Paano mo isipin? Unless merong restroom na isahan lang, nandun na yung babae at lalaki. Napipila ka lang. Pero yung Di ba meron na ngayon gano'n? Ngayon meron na. Before kasi. Before wala, no? Wala. What about people talking about, saying things to you, to your face? May mga gano'n? Yun nga. Parang, ano mga narinig mo sa kanila? nung mga time na hindi pa ako nagta-transition,
lagi kong naririnig, sayang. May ganun. Sayang. Sayang ka naman. Oo, sayang ka. Oo. Yun yung pinaka number one na word na lagi kong natatanggap. Kahit nga sa family ko, natatanggap ko yung salitang sayang eh. Lagi nila. How does it make you feel when you hear that? Nung una, hindi ko pa masyadong dinidibdib. Kumbaga, bakit sayang? Yun yung tumatakbo sa isip ko. Bakit lagi nila sinasabi sayang? Dahil may itsura, sayang. Kasi gusto mo maging lalaki. May mga ganun sa utak ko, pero hanggang sa nasasanay ka na lang. Unti-unti. Tapos nung nag-start na ako mag-transition, biglang, syempre, nag-iba na yung feature ng face ko. Hindi ka na talaga, siguro kung hindi mo kilala as lumabas sa TV or what, hindi mo na iisipin babae ako diba? Lalo na kung balbasarado, ganyan. Tapos, the way mo ko makikita yung suot ko, yung boses ko din. So, ang laking pagbabago nung nag-start yung transition ko. Kasi, kahit pumasok ako sa CR ng lalaki, siguro titiin na lang sa akin mga gays na baka bet ako nito. Parang gano'n. Iba na yung dating sa'yo. Unlike before na kung tignan ka, parang dapat wala ka dito. Parang gano'n. So, masarap yung feeling kasi hindi mo na kailangan, yung hindi ka na maiilang. Yung sa proseso ng pagpapatanggal ng boobs mo, paano yung pinagdaanan mo doon? Yun nga, dahil nung nag-start ako mag-transition year 2012, after a year, yun na, nagpatanggal na ako. Kasi in-offer na din ni Mama. Kasi, kumbaga, tanggap naman na ako ni Mama. Nakikita niya na, oh, may bigote ka na, ganyan, di ba na boses mo? But, nung time na yun, iniipit ko pa yung chest ko. So, ang pinaka-worry ni Mama is yung health. Sabi niya, kaysa iniipit mo yung patanggal na lang natin. Kasi baka mo nagsuggest. Baka magkasakit ka pa, kumbaga, mas mahirap pang tanggapin din sa part siguro din niya na hinayaan niya na ganun na lang. So, inofferan niya ako. Syempre, ako naman grinab ko agad. Huba, kasi libre na eh. Diba? Sirigot ni Mama. Kumbaga, parang isa yun sa, dinadala ko rin na ayaw kong nakikita everyday. Iba yung dating eh. Kumbaga, may bigote ka. Parang hindi kompleto, di ba? Parang ganun. Parang, pa rin, kumbaga, yun yung isa pa sa puzzle piece na hinahanap mo na ilalagay mo dun sa... So, hindi ka nagdalawang isip? Hindi when talaga. Mom suggested it to you? Ay, kaagad. Hanap ako agad ng clinic. Tapos yun, hanggang sa natanggal na. Sobrang amazing yung feeling. Giging emoji ka bigla. More of happiness. Yung parang unti-unti, nabubuo mo yung sarili mo. Kasi before parang hindi ikaw eh. Parang hindi lang sa may kulang. Pero parang ang nabubuhay sa ibang katawan. Parang ganun yung feeling. Sobrang lalim. And sobrang alam ko sensitive yung issue about sa mga, lalo na sa amin mga nagta-transition. Tapos ganun lang kadali sa mga iba na mag-judge. So, parang sabi ko, siguro pag na-complete ko yung transitioning ko, sobrang wala ka ng healing. Pero nung mga time na yun, siyempre, 2012 pa ako nag-start mag-hormones, matanda ka, yun na, pumapasok na sa isip ko. Paano ko magkakaroon ng sarili kong pamilya? Doon na, parang sabi ko, almost complete na ako. Kasi, after top surgery, ang iniisip ko na si bottom na. Paano nga pala yun? Wala pa siya dito sa atin. Wala pa. Pero kaya yun? Kaya? May mga nakikita na ako online. So now you're thinking about that? Nung mga time na, nung nag-start na natanggal na yung chest ko, goal ko na si bottom surgery. Pero malabo siya dito sa Philippines. Pero and I'm sure it's going to be too expensive sa abroad, no? Sobra. So sabi ko, wait lang. Bago ko gawin to, kailangan makompleto ko rin kung ano yung magiging kulang naman sa akin, like pag tapos ko ng top and bottom surgery, ano yung magiging kulang? Sabi ko, family. Paano ko siya magagawa on my own?
And during, right after PBB, nagkabalikan kami ni partner. Noong time na yon, plano ko na mag-baby. Sabi ko, gusto ko unahin muna si baby bago ako magpa-bottom. Kasi nga, paano kung malalagyan ako ng ganun or parang halo-halo na yung pumapasok sa utak mo eh. Like, sabi ko, kailangan gamitin ko muna kung anong meron sa katawan ko. Parang ganun. Bago ko siya tuluyang palitan. So, you mean to say, nung time na yan, ang kinoconsider mo na agad, ikaw ang magbubuntis, hindi si partner mo? No pa. Like, nag-research muna ako. Doon ko narinig si IVF. So, dahil nga, parang, syempre, pag tumatanda ka, sa katawan ng babae, merong expiration eh. Hindi katulad sa mga katawan ng lalaki na anytime, may mga nakakabuntis pa ng mga senior. Yeah. Di ba? 80 plus, kaya pa. Like, sa babae, yung itlog, pwedeng mabulok. Pwedeng hindi na gumana. Parang ganun yung pagkakaalam ko. So, sabi ko, at age of 25, ganyan, sabi ko, ni-research ko, ano ba yung best, hanggang saan lang gagana yung itlog ko. Parang ganun. So, ano lumabas sa research? Ang pinaka-late daw is 35. 35. And how old are you now? I'm 33 now. 33. Pero Umabol nung pa. 2018, nung nag-start akong mag-plan sa baby is, mga 25. 35. 26, ganyan. So sabi ko, try ko lang. And then nag-try ako pumunta sa hospital. Nag-inquire ako about IVF. Sadly, ang natanggap ko doon is hindi inaalaw yung case namin mga LGBT community. Ang inaalaw ng mga hospital is yung may mga mag-asawang kasal. Kahit nga babae at lalaki, kung hindi kayo kasal, hindi kayo i-allowed. So, medyo may struggle din sa part na yon na babae at lalaki lang pala ina-allowed ni IVF. Pero nung time na yon, dahil nga excited ako, sige, bigla ko lang in-stop yung hormones ko eh. So, bumalik si menstruation nun. Meron siya sa mga kapitbahay natin. Pinakamalapit, Vietnam. Pinakamalayo is US, California. So, may dalawang binigay lang sa akin na option. And nung nabanggit na sa akin yung price, mas lalong hindi din alam kong mag-work. Kasi, meron ka lang one shot, tapos super mahal. So, parang sabi ko, hindi siya practical. May option. 1.5 billion mga pesos. Ganun. One shot. One shot. Yung 1.5, dito yun sa Philippines. Si mag-asawa, pag ginawa yun, mga nagganon roughly yung estimate. What more kung sa case ko, na hindi gagawin dito. Sa abroad. Sa abroad gagawin. So, more. Isipin mo na lang na baka mag-times 2 yun, di ba? Kumbaga marami kang option. Doon papasok din si surrogacy. Halimbawa, mag-harvest sa akin ng egg, mag-harvest sa donor. Kung hindi ko kaya ako mag-carry, pwedeng yung partner ko mag-carry. So, yun yung tinatawag na surrogacy. Pero nung time na yun, parang ang hirap lalo kasi kailangan mo i-travel si donor, kailangan mo i-travel si surrogacy, si carrier. Tapos, syempre, kasama din ako dahil egg ko yung gagamitin. So, parang, mahirap. Yung wala pa man, alam hindi mo practical. Alam mo nang mahirap. Kumbaga, komplikado. Yes. Yung tamang And word. it would take a lot of money, no? Masyado magastos. Hindi lang siya physically, mentally, yung financially talagang butas din. So, sabi ko, parang hindi pa sa akin. Wala pa si partner ko nun. Hanggang sa mga ilang months, bigla siya bumalik. Together with her kids. So parang nabuhayan ako na, baka hindi man ako magkakaroon ng sarili kong anak, bibigay niya sa akin sa ibang paraan. So, bumalik kami sa buhay ko na may mga bata na. So, sabi niya siguro, warm up muna kita, baka hindi pa time. So, 2018, nagkabalikan kami. Doon ko na-experience tumayo bilang tatay ng mga anak niya. And ang dami rin changes. Kumbaga,
ganito pala yung pag naging magulang ka. Kasi before, karon lang ako ng partner. Happy-go-lucky lang kayo, magdi-date kayo, celebrate niyo yung mga ganitong occasion. Iba na pala pagdating sa meron ka ng pamilya. Malayong-malayo sa single single life. Siyempre, pumapasok na yung 30s. Mapalis ka na sa calendar Yung realization, dyan naman na pumapasok. Gets ko na kaya kong tumayo as tatay ng mga anak ni Camille. Pero may kulang sa part ko. Hindi ko maibigay yung part ko na maging magulang ng todo. Kasi nga, gets ko naman na hanggang dito lang. Kung may boundaries, kumbaga. Gets ko naman yon as partner ni Camille na pag-usapan namin yung before ako pumasok din sa buhay nila ng mga bata. Yun lang yung parang isa sa mga reason. Kung bakit unti-unti kong nabuhay yung plan ko na magbuntis. Magbuntis ulit. Kasi ngayon, tapos may mga time na hindi ko naiintindihan yung partner ko as a parent. Kasi nga, hindi mo siya maintindihan kasi talaga kung hindi ka magulang naubusan ako ng time. So, inano ko sa kami, sabi ko, gusto ko ulit mag-try. Doon na pumasok si AI, Artificial Insemination. Napunta ako sa option na, sige ako na lang mag-carry. Kasi si AI, kailanganin ko lang si donor. Donor na sperm. Sperm para i-inject sa akin kasi nasa loob ko naman na si egg So, mas madali siya compare sa IVF. Yung proseso, at the same time yung presyo din. Sa Pilipinas yan. Dito yan sa Philippines. Si donor, sperm papasok lang sa'yo, ganun. Pero dahil hindi pa siya ginagawa sa hospital, yung ginawa ko, AI yung tawag. AI. Etong donor, hindi mo siya na-meet, hindi mo alam kung sino siya, background niya, and all? Meron ako sinarilang page online. Doon lahat ko nahanap yung gumawa ng procedure sa akin, which is yung nurse. Kasi hindi ko naman siya kayang gawin din sa sarili ko na ipapasok ko siya. So, doon din nanggaling si donor. Donor. Filipino, ang donor. Foreigner si donor. Foreigner. Okay. Kasi meron akong preference na so you get a chance to choose kung anong klaseng nationality. Sa IVF naman meron din silang catalog na lahat ng donor nandun Kung gusto mo ano ng yung background sa health ng isang donor? Yun lang yung medyo downside dun sa part ng dahil hindi mo siya sa hospital gagawin. Yes. Yun yung downside naman ng AI. Si IVF kasi mini-make sure ni hospital lahat na healthy. Na lahat ng nasa catalog nila na mga donor na screen na nila. Kahit yung mga kinanununuan niya na search na. So, yun yung maganda sa IVF. But sa AI, hindi ko ini-encourage din yung mga nanonood ngayon na kasi very sensitive. Gusto ko din ito explain sa mga ibang interviews kaso limited yung time. Sige, go ahead, explain. So, si AI, yun yung downside niya na dahil mabilisan mo lang siyang mahanap through online, limitado yung pwede mong hingin na information about the donor. Like yung sa health niya, background niya sa health, yung mga sakit, ganyan. Though pwede mo siyang gawin, like kung meron kang donor na talagang kausap mo na ng matagal na, like kung talagang close friends kayo. Wala ka ba nakita na, na kaibigan mo na willing? May mga trinay ako may mga trinay akong kausapin na friends ko, pero hindi nila kaya. Hindi kaya. Siguro hindi nila kaya in a way na pag nandyan na makikita nila. Siyempre, yung lukso ng dugo, nagigets ko naman. Kahit naman siguro din ako, kung ako magdo-donate ng egg, tapos kilala ko personally or friends kami, may attachment dun True. So, yun yung siguro hindi nila kaya. Yung konsensya, no? So, parang babagsak ka talaga sa totally stranger. Pero yun nga, dahil sa hindi siya gagawin sa hospital, yung makikiusap ka kay donor,
na in 3 weeks, wag kang makikipag-sex. Di ba ang hirap na? Mahirap. Kahit sabihin niya, umuo ka sa akin, pero hindi mo Walang assurance. Wala kang assurance. Like, hindi mo na check si sperm. And pag chinek mo naman yung background health ni donor, pricey din. So, parang kumuha ka din sa hospital. So, parang nangyayari, sutok sa buwan, magdasal ka na lang kay Lord na sana clean, wala siyang kahit anong mga sakit. Ganon. Yun yung parang panghawakan mo. Pero, before ko maging donor, ayun, nag-usap muna kami. Sabi ko, gusto ko maging honest siya sa akin kung ano yung mga history ng family niya, ganyan, etc. And buti naman, thank God na yung binigay sa akin donor, super bait. Mga more or less, magkano in-spend mo sa ganyan? Actually, sa planning ko, ngayon nasa almost 300 na ako. Malayo, sa IVF. Kasi, kay Julius yung, hindi naman ako, dahil nga nagta-transition ako, hindi siya one click, o gusto ko next month, magbubuntis na ako. So, kailangan kong i-rely yun sa doctor ko, sa endocrinologist ko, na ganito yung gagawin ko. Hindi ko siya pwedeng totally stop agad si hormones eh. So, unti-unti, gradually yung naging guidance sa akin ng endo. Kinailangan bawasan yung dosage hanggang sa paunti-unti. So, kaya tumagal siya ng 3 years in the making. Akala, 3 years. Kasi, yung dosage ko mataas na eh. Unti-unti yung babawasan. Siyempre hanggang sa wala na. Tapos tsaka ulit hihintayin na mahirap din sa'yo kasi emotionally, sobrang may nagbabago sa loob, di ba? Totoo yun kay Julius. Kasi kaya nga sobrang hands down ako sa partner ko kasi siya lahat sumalo nun eh. Ngayon na lagi niya sinasabi sa akin, yung emosyon ko ngayon, iba na compare sa dati. Kasi nga, lalo na buntis ako. Very sensitive, very emotional. Kahit para sa akin, hindi. Ganyan talaga, ganun. Pero iba pala. Kasi nung pag-stop ko pa lang ng hormones, iba na yung downside nun sa akin. Kumbaga, ang dami na, from testosterone na ang taas-taas mo, tapos bigla kang bababa sa estrogen. Sobrang ang laki nung effect. And lahat yun si Camille yung sumalo. At bumalik yung menstruation mo. Bumalik lahat yun. Siyempre, yung parang nag-flashback sa'yo lahat eh. Yung hirap na pinagdadaanan ko before, nung hindi pa ako nagta-transition. Kumbaga, bumalik lahat yun. Parang bumalik yung dating ako. Yeah. So, mahirap yun sa part ko. So dami emotional battles nung time na yun. Yun talaga yung pinaka-struggle din sa journey ko na to. So, yun nga, yung balik ko dun sa tanong mo kay Julius na sa presyo, bakit umabot siya ng ganun. Kasi nga, nilalay ko siya sa doctor ko, tapos after kong bumalik yung menstruation, maraming test na ginawa. Kasi gusto ko din yung, alam ko yung pupuntahan ko eh. Kumbaga, wala pa man si baby. Gusto ko yung assurance ko na safe siya bago ko pasukin yung isang bagay. Parang ganun. So, ang daming test na binigay sa akin ng endocrinologist ko. That's, meron din akong heart problem. So, lahat yun kinonsider. Lahat yun chinek. And yung sa process naman ng AI na, hindi naman siya ganun kamahalan. Ang mahal lang dun is si nurse, yung maggagawa ng procedure. Kasi hindi ko naman siya kayang gawin or kahit si partner ko yung mag-inject sa akin. So, kailangan may professional din na mag-guide. So, kaya umabot ng ganun. Almost 300. So, yun. Actually, nung first try na namin, ngayon na, nasa hotel ka na, nandiyan na si donor, nandiyan na si nurse. Yung, kumbaga, ilalagay na sa'yo. Magko-collect na si donor, tapos ilalagay na sa'yo. Yung emosyon, hindi mo maipaliwanag. Yung time na yun, hindi kami nag-usap ni Camille. Nahayaan niya lang ako na kung ano yung ma-feel ko. Kasi hindi man pa siya napapasok sa akin. Iba na yung nararamdaman ko eh. Siyempre, andun ka na sa advance mo na iniisip na, eto na. Anytime pwede na mabuto kasi lalagyan ka na ng sperm sa loob eh. So, very
walang makakapag-explain kung ano yung naramdaman ko nung time na yun, nung first time ko. Tsaka, Not even you. can kahit explain. ako, lagi niya ako kinakamusta. Kamusta ka? Anong nararamdaman mo? Hindi ko alam. Yun lang yung na sabi ko the whole time. Hindi ko alam yung mararamdaman ko. Hanggang sa naipasok na, kinakamusta niya ako. Anong nararamdaman mo? Hindi ko talaga alam. Kasi parang hindi ko ma-feel kung magagalit ba ako, ba't kailangan ko pagdaanan to. Or magiging masaya ako kasi alam kong pwede ko nang makita yung magiging baby ko. Yung dalawang yun. Magagalit ako, bakit? Kasi kung yung pinagdaanan, yung hirap, para mapunta ako sa ganung posisyon, na i-compare ko sa iba na nagkakaroon ng pamilya na, ano yun, the usual. Mabilis lang. Mabilis lang, hindi kailangan ng pagdaanan yung mga pinagdaanan ko. Yun yung parang mas nangingibabaw yung hindi ko maiwasang questionin siya eh. Bakit? So sabi ko, pero dahil ginaid naman niya ako, pinag-pray ko naman lahat, hindi ako nagagalit sa kanya. Kino-question ko lang. Nagtatanong. Kung bakit niya binibigay yung task nito sa akin. Siguro dahil kakayanin ko naman. Pero alam kong kakayanin ko, pero ang hirap. Julius, sobra. I know. Kung maririnig lang to ng mga taong nag-judge sa akin, yung mga humusga kung bakit yung sa mga comments na nagpakalalaki ka tapos ngayon magpapabuntis ka. Yung mga ganun. Doon hindi na siya nagmamatter sa akin, hindi na ako naapektuhan. Pero yung procedure na pinagdaanan ko, yun yung nagkakaroon ng impact sa akin. Na bakit ko siya pinagdaanan, bakit ko siya pinagdadaanan. Yun. And siguro hindi na lang siya masyadong nagmamatter sa akin kasi happy na ako na anytime, may nilulook forward na ako eh. Ngayon, nung nalaman mong buntis ka na nga, anong pakiramdam? Yun din. Hindi ko din... Ganun pa rin? Ganun pa rin. May imbalance pa rin sa emotions? Parang paano nangyari? Sabi ko... Hindi ba dapat happy-happy ka na nyo? Wow! Di ba? Sobrang happy. Nandun na yung happiness. Talagang, wow. Lahat ng pagod, yung hirap, yung emosyon na naramdaman during procedure. Nawala eh. Nung nakita ko yung pregnancy test. Kasi nag-PT kami. Sabi ko, yun lang nasabi ko, Ganun ito na pala yun. Pero syempre, hindi mo pa naman nga siya nafe-feel eh. Kasi bago pa lang. Parang iniisip mo na yung sa mga susunod na araw. Medyo kinakabahan ka na kung anong mga emotions o feeling na yung preparation naman na paano mo i-handle yung 9 months. Yes. Na syempre, inisip ko rin yung magiging tsura ko, lalaki na yung tiyan ko. Yung mga ganun. Pero, more on... Pero bago mo naman ginawa, kumbaga, decided ka na talaga. Decided naman na ako. Pero yun nga, yung journey bago siya mabuo, yun yung pinakamahirap. Nung in-ultrasound ka, nakita mo yung movements ng baby mo? Nung unang-una, video niya? Yung heartbeat mo na. Sabi ko, totoo na nga. Meron na pala talaga. Para ang hindi mo siya kaya explain paano. Kasi lalo na nung unang ultrasound, hindi naman dito eh. Kumbaga, pinapasok pa rin sa loob. Pa rin sa akin yun, stressful pa rin yun sa akin. Pero nung nakita ko na meron ng nabuo doon sa loob, sabi ko, parang iba na yung parang lumiwanag yung mundo mo. Paano mo siya i-explain? Basta halo-halo yung emosyon. Walang makakapag-explain kung ano yung naramdaman ko nung nakita ko yung ultrasound. Sobrang amazing. Para kang nanalo sa Olympic. Ganun yung feeling, matindi pa sa gold medal. Lalo na siguro ngayon, pag nakita ko siya na, pag hawak ko na siya, iba na rin yun, no? Iba na rin. Baka mas
kung hindi ko ma-explain yung nangyari, paano siya nabuo, baka mas lalong hindi ko ma-explain kung paghawak mo na siya. Totoo. Oo. Is this something that you would go through again in the future? Or hanggang isa ka lang talaga? Si mama, lagi niya, nung itong umuwi siya, kasi nga first apo niya eh. Kasi sa kanila magkakapatid, lahat may mga apo na. Kaya nung mga early 20s ko, ako na, lagi siya nagpaparinig, kailan ba ako magkakapo sa inyo, ganyan-ganyan. Hindi ko minamind yun, hindi ko pinapansin. Pero deep inside, gusto ko din. Ayoko lang iparamdam sa kanya na, kasi ang iniisip ko, paano ko siya gagawin? Kasi unang-una hindi ko siya kaya natural way. Diba? Parang paano ko siya mabibigyan ng apo? Sa paraan na talagang apo mo talaga, hindi anak ng iba, ganyan. So, doon pa lang may impact na sa akin. Kaya eto na, nagkaroon na siya nang nalaman niya, yun, halos hindi din niya may paliwanag ko ano yung saya na nafe-feel niya. So, tapos sabi niya, try pa tayo isa. Sabi ko, tayo isa. Ano to, aso? Di ba? Parang, maging happy ka na binigay ka ng isa. Pwede na yun. Pwede yun. Hindi ko na kayang umulit pa. What about yung journey mo to completeness? Kanina binabanggit mo na iniisip mo, no? Na pati sa ibaba, bago mo. Ito ba is something na gusto mo rin gawin talaga? Like, ngayong na-achieve ko na yung baby plan ko, yun na talaga yung last na nilulook forward ko. Talagang yun na yung next na pag-iipunan. Kasi yun yung kukompleto sa pagkatao kasi kay Julius talaga. Walang sinong pwedeng mag-alis sa akin or yung para pigilan akong gawin yun. Kasi yun yung kompleto sa pagkatao. So, yun. Medyo mahirap siya. Medyo mas komplikado. Kaya mas parang nakakatakot. Unlike doon sa top surgery na kailangan tanggalin. So, yung bottom surgery kasi this time, kailangan ka ng lagyan eh. Diba? Dadagdagan ka eh. Dadagdagan ka, hindi ka tatanggalan. So, medyo komplikado. Kaya kailangan ng mas mahabang paghahanda din. And yun, medyo ang kinoconsider ko lang talaga doon is yung health, age. Siyempre, hindi naman tayo pa bata. Totoo. So, yun yung mga unang i-consider kung pwede pa. Kaya parang may may hinahabol ka rin timeline. Parang sa pregnancy, may timeline ka lang kailangan So, yun yung Pero ngayon, focus muna ako kay baby. Kamusta ang relasyon mo sa Panginoon? What do you tell Him kapag nagdadasal? Ngayon, nung hindi pa nabubuo, sabi ko, kung anong will niya, tanggapin ko. Kung hindi ibibigay, tatanggapin. Pero kung ibibigay niya, sobrang salamat. Tapos nung nabuo na, nag-iba na yung mga prayers eh. Hindi na laging para sa'yo, sarili mo. Para sa kanya na, ganun pala yung pag magulang ka na, no? Parang lagi mo nang iniisip, wala ka na sa option. Lagi nandun na sa anak mo. Yun, para sa kanya lang lagi. Yung safety, sa makalabas. Paano mo tinatanggap yung reaction ng iba na sinasabi nila, yung katawan mo ay bigay sa iyo ng Panginoon na ganyan, bakit mo binabago? Yun nga, nasasabi nilang ganun na bakit ko binabago yung bigay ni Lord sa akin. Kung merong mag-judge sa akin, hindi sila. Si Lord dapat. Kasi siya nga, sabi mo nga si Lord ang nagbigay sa akin ito eh. So wala kang karapatan kung anong gusto mo sabihin sa akin. Kasi hindi ikaw ang nagbigay nito. Si Lord. So, siyang may karapatang mag-judge sa akin kung tama or mali ba yung ginagawa ko. So, kaya hindi ko masyado silang dinidibdib yung mga bash. Lalo na pag nagsasabi na ng mga Bible verse, ganyan. Yung sinasabihan ka na ng mga maka-Diyos daw pero hindi naman alam kung ano yung
tama at mali para sa kapwa nila. So, dead ma lang. Paano mo isusuma total lahat ng pinagdaanan mo? In a few words. Sabi nila mahirap na pumasok sa butas ng karayom. Hindi ko alam kung anong gamit pa pwede mo i-example doon sa pinagdaanan ko. Kung gaano kahirap yung pinagdaanan ko as a trans. And ngayon, as a trans parent, magiging parent na ako. So, hindi siya madali. Kaya sana hindi din ganun kadali sa mga tao. Husgahan kung ano yung pinagdadaanan ko and yung mga naging decision ko sa buhay. Kasi kung sila yung mapupunta sa kinatatayuan ko, I doubt nakakayanin nila. So, yun, maging mindful lang sa kapwa natin. If one day, pag laki-laki na ng baby mo, paglabas niya, she'll get to watch this interview of yours. Ano gusto mo sabihin sa kanya? For sure, pag napanood niya to, by that time, naiintindihan niya na kung saan siya nagmula. And, hindi magmamatter kung sino yung magulang niya. Kung paano siya nabuo. Ang importante, kung paano ko siya pinalaki ng puno ng pagmamahal na hindi kaya ibigay ng iba. Ayan. And tuturuan ko din naman siya na yung kumbaga, syempre by that time mas iba na rin yung generation nun for sure. Pag sa ganitong usapin na yung pagkatao na ng isang tao yung pinag-uusapan, dapat maging mindful siya. Yun yung mga nilook forward ko na ituturo ko din sa kanya. And for sure, maintindihan niya kung paano siya nabuhay dito sa mundo. Nice. May pangalan na ba? Meron na pero hindi ko muna i-reveal. Hindi mo pwede. Kailan ba ang kanyang paglabas sa mundo? Before Christmas, one week daw before Christmas kasi nga CS po ako dahil may heart condition. So hindi pwedeng i-normal. So yun, mga 1 week before Christmas siguro nasa bahay na kami. Kailan ba birthday mo? December 24. Wow! Birthday ko talaga. Noche Buena ang birthday mo. What a gift, no? Ang due date ko sa kanya is December 23. Kung normal. Pero dahil nga may condition ako, 1 week ahead daw. So, mga December 15 or 16, mga ganun. Darating na si baby. Kasi schedule. Okay naman daw, hindi magiging complicated because of your heart condition? No naman. Okay naman? May guidance naman with my cardio. So, wala naman magiging problema. Siguro finally, Jessie, dun sa mga kabataan na nanonood ngayon na dumadaan din sa mga pag-question sa kanilang pagkatao, sa kanilang mga gender, anong mensahe gusto mong parating sa kanila? Pakinggan lang nila kung ano yung nararamdaman nila. Huwag nilang isipin yung sasabihin ng iba. Kasi ganun lagi parang iniisip, paano kung ganito? Paano kung ganito? Ikaw yan, sarili mo yan, ikaw lang nakakaalam kung ano yung tama para sa'yo. Ikaw lang yung nakakaalam kung ano yung mas nangingibabaw sa nararamdaman mo. So, sundin mo lang kung ano yung sinasabi ng puso mo. Whether kung alam mong mahihirapan ka sa journey na yun, sundin mo lang, mas masarap sundin kung ano talaga yung nararamdaman kaysa sundin mo yung mga sabi-sabi ng mga tao sa paligid mo na hindi mo naman din ikakasaya. Importante, magiging masaya ka sa dulo nung pagdadaanan mo Yun. And kailangan lagi mo lang din itatawag kay Lord. Higit sa kahit na sino, siya yung mag-guide sa'yo. Kasi siya yung nagbigay sa'yo ng task ngayon So, sa kanya mo i-rely, sa kanya mo ihingi ng tulong, kung paano mo gagawin. At the end of the day, ikaw lang at ikaw lang yan. Katulong mo lang siya. Kung paano. Thank you.
Thank you. And congratulations. Thank you kay Julius. In advance. So, Excited na kami para abangan sa'yo. nila paglabas naman ni baby. Paglabas ng Christmas baby. Yes. Thank you. Thank you. God has kept you strong through all these months. And so has He done with me. Now, you've always been a beautiful man inside and out, and everyone knows that. It's a long, painful challenge, but our love and commitment with each other will definitely weather any storm. Bumabara na yung ilong ko. We've gone through shock. Totoo to, ha? Talagang, we've gone through the shock, disbelief, sadness, grief, frustration. You do not deserve this. But we will never doubt His love for us. And with our faith, all will be well in time. Praying this will be over soon. May the wheels of justice turn faster and may the sinners have their time of judgment. Hindi ko kayang hindi isulat yon. No? I wish you, Richard, and I will always be here for you. I will remain strong. Diba? Oh, ayan, barado na ilong ko. Buting barado. Bumaba na yung boses ko. Ayun yung wedding vows niya eh. Julius and Tintin para sa pamilyang Pilipino would like to thank the following. Pure Gold. Sa Pure Gold, always panalo. David Salon. Whoever you are, whatever you do, David Salon brings out the best in you. Raja Travel Corporation. With you on your journey.